Ang topic natin ngayon ay tungkol sa chismis. Bago natin simulan, konting disclaimer muna tayo. May mga ibang karakter sa video namin na hindi kasali sa grupo, pero pinaalam po namin sa kanila. Kaya wag na nating patagalin, simulan na natin. Let's go! Ang kwento ay tungkol sa isang kuya na napagkamalan ng maling akala. Sadyang marami lang talaga siyang mga kaibigan at mga nagpapadala ng mensahe. Kaya kapag nakikita siya ng mga tao, iisipin agad na babaero, magkakaiba ang nakakasama at kesyo nakabuntis daw. Uy pre, kamusta? Bakit parang malalim ang iyong iniisip? Kasi pre, yung kuya ko nakakaya. Bakit? Kung sino-sino kasi nakakasama niya, niyang babae. At narinig ko sa kapitbahay, kay bata-bata pa nag-asawa na, kesyo buntis, manyakis. Grabe naman yung kapitbahay niya pre, baka kaklase at kaibigan niya lang. Napansin ko rin nung isang araw, ang dami niyang kachat. Uy pre, dito ka na pala. O, kamusta? Anong meron? Mukhang masama yung loob ng kapatid mo sa'yo, chick boy ka daw. Ay, bakit? Sabi ko nga mga kaibigan mo lang yun. O bakit bunso, anong problema? Kuya, narinig ko sa kapitbahay na kabuntis ka daw. Mga loko-lokong kapitbahay yan. Wala na ngang magawa sa buhay, nangingialam pa ng buhay ng may buhay. Pero alam mo kapatid, kahit magsidatingan pa yung mga babaeng yan, mas importante kayo pa rin sa akin dahil pamilya tayo. Alam mo yung mga babaeng yan, hinahayaan ko lang talaga sila. At napagdesisyonan ko na pagkatapos ko sa kolehiyo, tutulungan ko ang ating mga magulang para sa pag-aaral mo. Pangako yan. Anong aral ang mapupulot dito? Hindi na bago sa atin ang chismis. Nangyayari na ito mula pa noon, ngayon at hanggang sa mga susunod pang mga araw. Ngunit ang tanong ay, may benepisyo ba ang pagchichismis? Mababasa natin sa Aklat ng Roma, Kapitulo 1, versikulo 29. Naging alipin sila ng lahat ng uri ng kasalanan, kalikuan, kasakiman at kahalayan. Naghari sa kanila ang pagkainggit, pagpapaslang, pag-aaway, pandaraya, at masamang hangarin. Sila'y naging mahilig sa chismis. Maliwanag na pinagaharian ng kasamaan ang mga mahihilig sa chismis. Kung mapapansin nyo, ang mga taong marites marisol sa panahon ngayon ay hirap makaahon sa hirap ng buhay. Karamihan kasi sa atin ay ay nakikita lang natin ang resulta ng isang tao. Gaya na lamang kung ito'y naging o umunlad, aakalain agad ng iba na kaya lang yan umunlad ay kesyo nakapag-asawa ng mayaman, gagawan ng maling kwento. Hindi natin nakita kung ano ang hirap at sakripisyo ng isang tao. Kaya kaysa siraan, magpaturo o magpatulong sa kanila kung paano nila napagtagumpayan ang isang bagay. Lagi nating tandaan, wala tayong karapatang manghusga.
Pagdating naman sa usaping relasyon, ito ang sikat na kasabihan ng mga Pilipino. Mas matimbang pa rin ang dugo kaysa tubig. Halimbawa, 3 kayong nakasakay sa bangka, ikaw, nanay mo, at ang asawa o kasintahan mong babae. Sa gitna ng katubigan, may butas ang bangka. Ang tanong ay, sino sa kanilang dalawa ang ililigtas mo? Dahil isa lang ang kaya mong matulungan na mailangoy papuntang Pampang. Yan ay depende kung ano ang mas matimbang sayo. Ang asawa mong babae na sumisimbolo sa tubig na ang ibig sabihin ay kahit saan ka man mapunta ay makakahanap ka ng tulad nito. O ang iyong ina na tanging babae sa mundo na tapat at mahal na mahal ka. At bakit sinabing mas matimbang ang dugo? Simple lang. Pag yan ang nawala, hindi mo na mahahanap kahit saan. Halimbawa na lang kung ikaw ay may anak. Higit na mas mahalin mo ang anak mo at tamang disiplina rin. Kapag dumating man ang araw na inutil ka na o matanda na, wala nang ibang mag-aalaga sa'yo kundi anak mo. Dahil nagagawa lang mag-stay ng babae mo sa'yo dahil between ka pa o sabihin nating meron kang mataas na posisyon sa trabaho o may magandang negosyo. Nangyayari talaga ito sa realidad. Maraming nag-aaway, naghihiwalay na mag-asawa dahil sa kakulangan sa pera. At sa huli, kawawa ang mga anak. Payo ko lang sa mga tulad kong mga kabataan. Maglaan muna kayo ng oras na kilalanin ang mga sarili nyo. Alamin ang plano ng Diyos sa inyong buhay. Hindi ninyo malalaman yan kung nabubulag kayo sa kagandahang pisikal ng isang tao. Lalo na kung ikaw ay isang lalaki. Nakasalalay sa'yo ang kinabukasan ng iyong magiging pamilya. Matuto na tayo sa pagkakamali ng iba. Ubusin man natin ang talata sa Biblia. Ang laging pinapaalala sa atin ay sa Diyos lang ang pagsamba. Dahil ang labis na pagkahilig sa tao o isang bagay ay isang kasalanan. Halimbawa na lang ang pagkahilig ni Samson sa babae na siyang ikinapahamak niya na mababasa sa Aklat ng Mga Hukom, Kapitulo 16. Biblia na mismo ang nagsasabi na huwag mong hayaan na bumagsak ka dahil sa babae. Ngayon nga rin nga ito ka, magnanang pakastag. Balin mo, sige. Sila ay galo. Gawan. Uy, pre, kamusta? Mukhang malalim lang yung iniisip. Kasi pre, yung kuya ko nakakaya. Bakit? Pause. Sige, pause. Ulit. Take 2. Dati. Naglawag pa kasi na video. Game. Uy, pre, kamusta? Bakit parang malalim lang yung iniisip? Kasi pre, yung kuya ko nakakaya. Bakit? Kasi kung sino-sinong inuuwing babae sa bahay. Grabe naman yung mga... Ay, tama ba? Pati atid adi baga kuray mong gana di kay sa manyate. Oo, kuya, andyan ka na pala. Oh, dito pala kayo nung meron. May... Tapos, nasa sumunod dahil. Pause mo dyan. Kaibigan mo lang yun. Or